Magandang hapon, JP. Gaano na ba karami ang mga nahuling mga e-bike at e-trike driver na sa naging operasyon ng MMDA? June, batay doon sa datos ng Metropolitan Manila Development Authority, nung sinimulan nila kahapon itong mahigpit na pagbabawal nga sa mga e-bike at saka e-trike na dumaan sa National Road, halos nasa 100 yung nahuli sa operasyon kahapon. At nadagdagan pa yan doon sa ginawang operasyon kanina. At bukod doon, June, sa mga e-bike at e-trike, kasama din sa mga nahuli yung mga tricycle, pedicab at kuliglig na ang total niya na iaabot na sa higit na 200. Yung mga e-trike at saka e-bike na user na merong dalang lisensya ay napatawan sila ng multa na 2,500 pesos. At yung mga wala namang driver's license ay in-impound yung kanilang mga e-bike at e-trike at nakita natin kanina na dinala na yan dun sa impounding area ng MMDA sa may Marikina City. 4 na araw pa lamang nang ipatupad o na ipatutupad ang pagbabawal sa mga e-trike at e-bikes na dumadaan sa national roads. Ngunit ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila ngayong araw na bigyan pa ng palugit ang mga ito bago hulihin at pagmultahin. Ayon sa Pangulo, kailangan pang mabigyan ng sapat na panahon para ipaalam sa publiko ang ipinatutupad na ban. Ako naman na yung pag-enforce na napaka-stricto dun sa mga electric vehicles sa National Road, napapanood ko sila sa news. Nakakaawa naman talaga. Dapat bigyan naman natin sila ng pagkakataon para alam nila kung ano ba yung bagong rules, paano sila mag-adjust. At saka 2005 na laking multa niyan. Napakabigat na para sa kanila. So, bigyan natin silang isang buwan para alam nila kung ano ba yung dapat nila gawin. Sa opisyal na pahayag naman ng Pangulo, sinabi nito na sakop ng grace period ang hindi pag-i-issue ng ticket, pagpapataw ng multa at pag-i-impound ng mga e-trike. Sinabi pa nito na kung paparahin man ang mga e-trike ay dapat ituro lamang sa kanila ang mga kalsada na pwede nilang daanan. Sa naunang pahayag naman ng hepe ng MMDA Strike Force na nanguhuli sa violators, sinabing sapat na ang ilang buwan na information drive para malaman ng publiko ang pagbabawal sa mga e-bike at e-trike na dumaan sa national roads. Po dyan, sinasabi nga po nila, hindi nila alam. But despite that, we've been talking about this for how many months already. The guidelines has been out on social media and even on mainstream media. So it's their responsibility na alamin po ito. Kahapon, nagsimulang manghuli ang MMDA ng mga e-bike at e-trike na dumadaan sa national roads. Ang ibang nahuli dinala na sa impounding area ng MMDA sa Tumana, Marikina. Isa dito ang e-trike na ginawang pangpasada ng asawa ni Flora Alberto. Nahuli ang kanyang mister sa Parañaque City matapos na dumaan sa National Road nang maghatid ng pasahero. Problema daw nila ang kanilang pangtubos dahil sa kakapusan ng budget. At kahit matubos nila ang e-trike, dagdag problema din ang pagdadala nito sa Parañaque City mula sa Marikina dahil hindi nila ito mapapatakbo ng malayo at gagastos naman kung isasakay sa ibang sasakyan. Inungtang ako, nanghiram lang ako. Sabi ko, bala na makiusap na lang kami kung magkano ang ano. Sabi ko, pag makaano siya, hulug-hulugan na, magtrabaho na lang siya ng construction, huwag na siya mag-ibay. Babalik na lang namin yan sa may-ari. Si Ali naman, e-bike ang na-impound mula sa kanya. Dumaan niya siya sa Marcos Highway para mag-U-turn pauwi sa kanilang lugar sa San Mateo, Rizal. Hindi niya alam na bawal na sila sa National Road. 1,500 pesos naman ang ipinataw sa kanyang multa. Imbis na pambibili na sana ng gatas ng anak ko, nauwi pa sa pangtuwis pa. Imbis na panggamit na namin sa bili namin sa araw-araw. June, ayon sa MMDA, bukas magpapatawag sila ng press conference. Kasunod nga nitong kautusan ng Pangulo na ipagpaliban muna o bigyan pa ng 1 buwan
na palugit itong mga e-bike at e-trike users na dumaan sa National Road at wag munang matikitan at pagmultahin o hulihin. At yun, isa doon sa inaasahan nating makaklarify kasi galing tayo dun sa impounding area nila sa Marikina City, kung yung bang mga nahuli kahapon at kanina ay pagmumultahin pa rin para matubos yung kanilang mga e-bike at e-trike. Dahil nga dun sa kautusan ng Pangulo ay sinabi na masyado mabigat yung 2,500 na multa at saka yung pagbabayad dun sa impound. Sinabi rin kasi kanina dun sa impounding area na kinukuha nila yung contact number ng mga tumutubo para pwede silang mabalitaan kung ibabalik ba sa kanila yung kanilang ibinayad na multa dahil dun sa kanilang violation. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, June. Oo, mahalaga kasi JP na maitanong niyan bukas kung yung bang sinasabi ng Pangulo dahil naawa nga siya dun sa mga e-trike at e-bike driver, retroactive ba yun? Ibig sabihin, sakop ba yung mga nahuli? Sinasabi mo nga kahapon at ngayon dahil 2.5 yun, may 1.5, di ba? JP? Yes, Jun. Kaya yan yung isa sa kaklaruhin o itatanong natin sa MMDA dahil nung nakita rin natin yung mga kababayan natin doon sa impounding area, sinabi nila na yung iba, hindi nga daw pa sila aware doon sa patakaran. Kaya bagamat doon sa dinadaanan nila na dati naman na silang dumadaan doon sa National Road, kanina at saka kahapon dumaan pa rin sila dahil di pa rin nila alam o hindi pa sila aware dun sa bagong patakaran. Kaya lilinawin natin yan kung ibabalik din ba yung mga multa na siningil doon sa mga tumubos na nung kanilang mga e-trike dun sa impounding area ng MMDA. June? JP, base doon sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ang paraan ng panguhuli dapat mahinahon. Ganun ang pagkakagets natin dito dahil ituturo ngayon daan na hindi dapat sa national roads. Ay, ibig sabihin ba nito may mga nabalitaan ng Pangulo na medyo brusko kung maghuli at manita itong mga MMDA strike force? Yun, sa ngayon ang nakita na lang kasi natin yung inilabas na pahayag ng Pangulo pero hindi natin nalaman kung ano yung kanyang basehan kung bakit ipinagutos na ipagpaliban muna. Pero dun sa kanya naging pahayag nga, ang binanggit ng Pangulo kasi medyo nakakaawa pa yung mga e-bike at saka e-trike user dahil nga hindi pa sila aware doon sa ganitong batas kaya meron pang 1 month na palugit. Pero doon sa report kung naging kumbaga brusko ba yung ginawang operasyon ng MMDA, doon sa nakita natin at stricto nilang ipinatupad na talagang kapag dumaan sa National Road, itong 2 araw na operasyon, talagang hindi pinagbibigyan ng MMDA. Although hindi lang natin sigurado kung yun ay pinagbatayan ng Pangulo dito sa kanyang naging desisyon. June? Mamaya sa paraan ng panguhuli, doon nakita ng Pangulo, kaya siya naaawa, di ba? Parang gano'n. Hindi lang doon sa laki ng multa na ipinapataw dito sa mga e-trike at e-bike driver, JP. Yes, Jun. Siguro bukas doon sa magiging press conference ng MMDA, matanong din natin kung naging dahilan din ba yon sa naging desisyon ng Pangulo. Jun? Alright. Maraming salamat, JP Nunez.